About a week ago, merong news item about 7 freeze orders at meron pang 9 na pending. Ito ay tungkol doon sa 6.3 billion worth of assets na meron ng freeze order kaugnay nga dito sa paghahabol na ito. Meron bang update doon, Attorney Darlene, na masasabi na kasi meron pang pending na 9, meron na bang umusad pa doon? Yes, simula po nung nagpa-interview ako na nabanggit ko yung 6.3. Yeah. And then the President announced parang umakyat na siya. Ang huli ko pong kausap kay Attorney Matthew David na na Executive Director ng AMLC, parang nasa 12 billion na po yung covered ng freeze orders. So yun po yung huli kong kausap sa kanya. Okay, so 12 billion. This is a freeze order, ma'am, no? This is not for feature yet. Opo, freeze order. So, ang freeze order po ay may effectivity ng 20 days. And then pwede pong ma-extend siya to 6 months. Yung 6 months po, ang ginagawa po ng AMLC ay humihingi ng mga bank inquiry, tinitingnan kung kasi sa mga preliminary financial investigation nila, maaaring X number yung bank accounts, pero kailangan na masusing tingnan kasi baka may mga na-close na doon. So kaya po within the 6 months pwede pong mag-file na kami ng case for civil forfeiture kapag kahanda na yung kaso. Pero sa inyo rin ang galing na nagiging masyado ng creative ang mga kriminal para itago ang kanilang mga assets o yung mga nakuhang yaman na yan. Pero sabi nyo nga parang dapat maski yung pinaglipatan ng mga properties na yan inilagay sa ibang pangalan, dapat mapatunayan din ng mga tao na yon na they're capable of buying those properties. Opo, tama yun. Meron pong RA 1379, isang 1955 na batas na basta maipakita na manifestly disproportionate sa salary ng isang public official ang kanyang ari-arian, ang kanyang lifestyle, nababaliktad po, nagkakaroon ng presumption o ng pagpapalagay ang batas na ay unlawfully acquired yan. So, ang kagandahan po noon, hindi kagaya doon sa sa civil forfeiture na talagang kailangan i-connect mo siya na dapat ma-establish mo na yung mga accounts na yun ginamit para doon sa mga predicate, sa pag-commit ng mga predicate crimes. Dito po sa RA 1379, nababaliktad. So, ikaw ngayon, public official na base sa salin mo, bakit napakalaki nito? Ganito lang ang sweldo mo. So, ikaw ngayon na magpaliwanag, paano mo na-acquire yan? Yun po ang mas kagandahan nito at saka summary proceedings lang yung RA 1379. Okay. Ma'am, kahapon we were having a discussion with Yusek Aboy Paraiso. Paraiso, di ba? Paraiso. Ng CICC, yung cybercrime. Opo. Member po ang OSG. Yes, so, isa pong assistant solgen ko ang nag-attend po noong TWG. Yes, ma'am. In particular, yung concern na dinadana sa cryptocurrencies, yung loot para malonder at ma-dissipate o mailipat sa kung saan-saan. Of course, it's a bit hard to talk about yung cryptocurrency kasi hindi mo mahawakan. Hindi tangible sa atin. Mga Bitcoin na yan. Mga Bitcoin. But I'm wondering lang how difficult it is to for the government to trace, track, trace, and identify these people. Sabi nga ni Aboy Paraiso, sinuwerte pa sila na merong nagbagandang loob, nag-goodwill na foreign country or institution that revealed na isa sa mga naglilipat ng perang ito is a contractor. So, napa-free sata ng AMLAC . But other than that, parang I suppose the concern of a lot of people is we might be able to identify a few, pero baka most of them mailusot sa cryptocurrencies kasi nga medyo heavily unregulated . Opo. Totoo po yung concern na iyon, at
kami po na nasa government talagang minsan nag-aano na lang po kami one case at a time, one day at a time kasi talagang overwhelming. Tapos ngayon yung balita pa na si ICI Commissioner Babe Singson ay nag-resign. So parang siguro po sa bigat, sa lalim, totoo po na magiging cause for concern siya sa mga tao na hanggang saan kaya ang mahahabol natin. Katulad, ang masabi ko lang po ay, because we are working with AMLAC, talaga pong double time sila. Dati, pag may mga kaso po kami na hinahawakan, siguro it takes them a few months before pa makapag-file ng freeze order. Ito po, dahil double time, triple time sila. In a matter of 2 weeks, yung pinakamabilis, talagang nakapag-file ng freeze order. So, meron pong transparency portal, humihingi ng tulong sa mga taong sa mga kababayan natin. So siguro po basta nagtulong-tulong, kung may mga tips na ibigay, may mga nakukuha na rin po kami information na ito, tingnan itong mga buildings na ito, nasa pangalan nung kaibigan, kabarkada, may mga ganoon po eh. So ako po'y umaasa na dahil lahat tayo ay apektado at lahat tayo ay may pakialam dito, ay baka po hindi ko masabing magagarantiyahan lahat, pero sana po ay a substantive amount will be traced and reached by the government authorities.